Yan mga idol, good afternoon. Good afternoon sa ating lahat. Medyo maganda ang ating panahon at nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayong panig ng ating bansa naroroon. Gayon din naman sa ibayong dagat, saan man panig ng mundo, ang ating mga idol, nawa ay nasa mabuti rin kayong kalagayan. Meron lang tayong maikling tatalakayin tungkol sa ating mga napapanood sa YouTube. Marami tayong na artikulo na napapanood sa YouTube, o ito man ay kwento lang o istorya lang, nakakabilib. Bakit? Maraming bansa, malalaking bansa ang humahanga sa pag-unlad ng ating bansa. Binabanggit nila ang Pilipinas sa technology at sa iba pang mga sistema sa larangan ng pag-unlad. Nagtataka sila kung paano ganong kabilis na sumusulong, umuunlad ang bansang Pilipinas. Marahil marami rin sa inyo nakakapanood yan sa YouTube. Kaya yan, medyo tinatalakay lang natin. Hindi rin natin alam kung totoong nangyayari nga yan sa pag-unlad natin dahil nga sa kabila ng mga kaguluhang nagaganap dito sa atin, lalo na tungkol dito sa corruption na hanggang ngayon ay talagang tinatalakay, hindi napapansin natin na may mga bansa na palang humahanga sa ating pag-unlad. At may mga artikulo pa na lumalabas sa YouTube na ang bansang Pilipinas ay katatakutan ng buong mundo sa darating na panahon. Bakit? Ayon doon sa mga napapanood natin, titigil ang kanilang ekonomiya, titigil ang kanilang mga teknolohiya kapag ang bansang Pilipinas ang nawala. Dahil sa bansang Pilipinas manggagaling ang kanilang lakas. Kaya pala may mga napapanood din tayo sa YouTube na si Bongbong, ang ating kasalukuyang Pangulo, ay tila kabilang sa isa sa mga matataas na tao na kinikilala sa buong mundo. At yan, hindi nakakapagtaka dahil nga narito sa ating bansa ang bayan ng Diyos. Ang bawat bayan ng Diyos may nilalagay siyang tao na taga-pamuno. So, sa bawat bansa. Ang bawat namumuno sa bawat bansa, kinakasihan niyan ng ating Panginoong Diyos. Masama man o mabuti ang Pangulo, siya ang naglalagay niyan. Ngayon, hindi rin nagtatagal yan kung sukdulan ng kasamaan. Pero kung mabuti, kagaya ng ating Pangulong Bongbong, nakalagay sa hula, siya na ang dadatnan ng kawakasan ng ating mundo. Natupad yung sinasabi sa hula na mawawala ang unang Marcos at muling magbabalik. Hayag sa atin na wala ang kanyang ama sa pagiging Pangulo. Pinatalsik, tinakwil, kagagawa ng tao. Ngayon, sabi may babalik na mga Marcos sa larangan ng pagiging Pangulo. Ito ngayon, nawala ang kanyang ama, siya bilang anak ang pumalit. At siya na ngayon ang kinikilala sa buong mundo bilang Pangulo ng ating bansa. Kaya yung mga napapanood natin sa YouTube tungkol sa pagkilala ng iba-ibang bansa tungkol sa atin, kagaya ng Europa, ng Pransya, ng China at iba pa, hinahangaan ng ating bansa dahil yan sa kagagawan ng ating mahal na Pangulo. Paano niya sinisikap na paunlarin ang ating bansa? Ang teknolohiya, lahat na. Marami sa mga programa na hindi napapansin ng ating mga kababayan, pero ito ay nagaganap. Sa kabila ng paninira at pagbabati ko sa kanya, patuloy niyang tinatrabaho ang dapat niyang trabahuhin. At yan ang hinahangaan ng ibang bansa dito sa ating bansa na hindi napapansin ng ating mga kababayan. Dahil nakapokus sila doon sa isang bahagi kung paano nila
patatalsikin ng ating Pangulo at kung paano nila pababagsakin ang ating pamahalaan. Pero hindi na mangyayari yan. Bakit? Hindi pa hintulutan yan ng ating Panginoon Diyos dahil narito ang kanyang bayan, ang kanyang mga hinirang. Kaya ito na ang dadatnan ng araw ng paghuhukom. Yan ang pagkukwentuhan lang naman natin mga idol dahil nga doon sa napapanood natin o sa mga YouTube. Maraming bansa ang kumikilala sa ating bansa at hinahangaan. Ang pag-unlad nito, ang paglago, pagtaas ng kalidad, ekonomiya, lahat. Pero yan ang hindi napapansin ng ating mga kababayan. Kaya salamat ng marami at hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon Diyos dahil nga narito ang kanyang bayan. O kaya nga mga idol, pagsikapan natin na bago dumating ang kawakasan, mapasama tayo doon sa kanyang mga hinirang na sasalubong sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng binigay na palatandaan ng ating Panginoong Jesucristo, naganap na. Dalawang bagay na lang ang hindi pa nagaganap sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi sabi niya, kapag nakita niyo mga tandang ito, talastasin yung siya'y malapit na. Alin yung mga tanda na una niyang binigay? Sabi niya, digmaan. Alingaw-ngaw ng digmaan. Magsisitindig ang bansa laban sa bansa at kaharian laban sa kaharian. Ang tanong, naganap? Nagaganap hanggang sa kasalukuyan. Di ba? Pero ang sabi niya, ingatan yung magulumihanan. Datapot hindi pa yan ang wakas. Siyang pasimula pa lang yan ng kahirapan. Ang tanong, ang kahirapan lumalaganap, hindi lang sa ating bansa, kahit sa ibang bansa. Gaganap, di ba? Ngayon, ano na lang ang hindi pa nagaganap sa kanyang mga sinabi. Meron siyang matinding sinabi na kapag ito nakita natin, sabi niya, mga galak na kayo, nasa inyo ng kagantihan. Alin yan? Kapag nakakita kayo ika ng kidlat na nagmumula sa silangan, tagos ng kanluran, mga galak na kayo, sapagkat nasa inyo na ang kagantihan. Yan mga idol. Kaya yan, kapag naganap yan, katuparan na yan ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ulitin ko, sabi niya, ingatan niyo magulumihanan. Kaya hindi tayo dapat magulumihanan kung ano man ang mangyari, ano man ang makita natin na mangyayari sa kaganapan, huwag tayo magulumihanan. Sabi niya, kailangan mangyari yan. At dapat hindi pa yan ang wakas. Pero pag dumating na sa kasukdulan, ang sabi nga niya, dadatnan kayong nasa pakikipagbaka. Yan ang napakasarap na mangyayari. Kaya hindi natin dapat katakutan kung anong man ang mga magaganap sa kasalukuyan. Bakit? Sinabi niya yun, ingatan yung magulumihanan eh. Pero ang mga gulumihanan dyan, mga idol, yung mga hindi hinirang. Yun ang nakakatakot kasi hindi sila handa at hindi nila alam ang mangyayari. Abalang-abala sila sa sistema ng pamumuhay sa magulong sanlibutan ito dahil ang akala nila ito na talaga ang ating mundong kagagalawan at hindi nila alam yung darating. Pero yung mga hinirang na nakahanda at alam ang mangyayari, hindi yan magugulumihanan. Magagalak yan. At yan ang hinahantay ng kanyang mga hinirang. Di ba? Tama? Kaya ngayon pala mga idol, sikapin nyo na mapasama kayo sa mga hinirang ng ating Panginoon para kasama kayong magagalak sa araw na yon. Di ba? Tama? Kaya nga mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin yan dahil nga sa mga napapanood natin sa mga pangyayari at sa mga napapanahong issue. Di ba? Tama? Kaya yan, pag nangyari yan, mapalad ang dadatnan. Ang sabi nga, ang makapagtiis hanggang sa wakas at manatili, siya ang maliligtas. Kaya dapat manatili tayo at makapagtiis hanggang sa wakas. Nakalagay yan sa awit. Kaya mga idol, kung ano man ang kasapitan at kahinatnan ng takbo ng ating mundo, manatili tayong nasa Kanya, nangahawak. Dahil siya ang dapat nating panaligan. Kung may mga hula-hula man dyan,
lalang ng mga bulaang propeta. Nangyayari yan dahil nakatala rin yan at nakalagay din sa Biblia yan. Magsisilita o mga bulaang propeta. Kaya nga maraming umuuna na sa 2026 daw, di umano, may masaklap na mangyayari. Yan, oo. Maraming umuuna dyan. Pero isa lang ang dapat natin panghawakan. Yung sinabi ng ating Panginoong Hesus Kristo na mga gala kayo. Dahil talastasin yung siya'y malapit na. Di ba, tama? Kaya mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin yan. Dahil nga sa ating mga nasasaksihan, hinahangaan ng ating bansa, ng malalaking bansa at mga karatig bansa. O kaya pala, minsan nakikita natin sa mga ibang artikulo ng YouTube, ang ating Pangulo kasama ng mga malalaking bansa na nakaharap sa hinaharap. O isa siya na napili na maging kinatawan sa buong mundo. Kaya pala ngayon palang hinahangaan na ng buong mundo ang ating bansa. Kasi nga isa nga siya. At marami naghahangad patalsikin siya. Marahil baka yung kredito gusto nilang sa kanila mapunta. Pero hindi mangyayari yan. Bakit? Itinalaga na ng Diyos yan kung sino at kung para kanino. Di ba? Kaya yan mga idol. Salamat tayo. Pasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos dahil pinili niya ang ating bansa. Narito ang kanyang bayan. Sa tanggapin at sa hindi ng iba, narito ang kanyang bayan. Bakit? Mula nung matalikod ang kanyang unang bayan, nangako siya na muling babangon. At yan, mapalad tayo dito sa ating bansa, babangon ng kanyang bayan. Paano mga idol ha? Salamat na marami sa maikli nating kwentuhan ito at sinamahan niyo ako. Tinalakay lang naman natin yan dahil nga din sa ating mga napapanood. Oo. Pero yung nakikita natin mga paghanga ng ibang bansa sa ating bansa, taliwas dito sa ating mga kababayan. O, taliwas. Bakit? Hindi nila alam at hindi nila pinag-uukulan ng pansin. Ang layunin nila, pabagsakin ang ating pamahalaan, patalsikin ang ating Pangulo. So, pero hindi nila alam, habang ginagawa nila yan, lalo lang nilang pinatatatag ang ating Pangulo at ang relasyon sa ibang bansa. Dahil nakikita ng ibang bansa kung paano tayo sumusulong. Mabuti pa nga ibang bansa nakikita ang pagsulong natin. Pero tayong mga tiga rito mismo, hindi nakikita ng ating mga kababayan. At ang layunin kasi nila iba. Kaya nakapokus sila doon sa hindi magandang sistema. Kapag dumating ang kawakasan, yan ang mga tatakbo ng parot parito na nakalagay sa Biblia. Mga lilito, sabi niya. Tatakbo ng parot parito at ang makapangyarihan tao, sabi niya, ay sisigaw ng kalaging-laging. Bakit? Ay sabi kasi sa Biblia, isang kakilakilabot na wakas sa apoy ng panibugo ng ating Panginoong Diyos at paglipol sa lahat ng taong masama. Yan, sabi nga ng ating Panginoon, dadatnan kayong nasa pakikipag baka. Pero ingatan magulunyanan. Kaya yan, tama mga idol. Ang magugulunyanan dyan, yung mga hindi hinirang. At ngayon pa lang, sana magbago na. O harapin na ang katotohanan. Magbago na sila para mapasama sa mga hinirang na ililigtas ng ating Panginoong Diyos sa araw ng kanyang kapuotan. Paano mga idol? Salamat ng marami. At sa may sandali, sinamahan niyo ako. Kung muli inyong lingkod, si Boyet, ay pasamantalang nagpapaalam. Kaya sa muli, paalam!